Good morning mga kagala, happy Sunday, panibagong araw, panibagong vlog-vlogan, hehe. Maaga akong pupunta dito sa shade at tumitingin ako sa direksyon papunta dito sa bahay ni Nanay Medi kasi sasamahan ko sila ni Mama magsimba. At pagtingin ko naman banda direksyon papunta sa bahay namin ay magkasama na pala sila at maaga siyang pumunta sa bahay. Kaya naman habang papalapit sila ay ako'y magagas muna ng motor para sigurado. Tuwing Sunday kasi mga kagala, kapag may pagkakataon si Nanay Medi ay nagsisimba din siya. Kaya naman sabi ko, imbis na maglakad sa kainitan, kako sumabay na lang siya sa amin, total magsisimba din naman si Mama. Para hindi na siya maglakad ng malayo at hindi na siya mainitan sa daan. Kaya pagkatapos namin maggas, dire-diretso na rin kaming umalis. At nandito na nga kami sa Barangay GRS, malapit sa simbahan. Si Mama ay nauna nang maglakad papunta sa pagpasok ng simbahan kasi si Nanay Medi ay may bibilhin lang daw saglit. At ako nga hindi umaalis dito sa pwesto ko habang hindi bumabalik si Nanay Medi. At maya-maya nandiyan na rin naman siya at sinabi ko nga nauna na si Mama. Ando daw si Mama sa may gilid. Aha, sige lahat, mamaya na lang ho ulit. Tinitingnan ko na nga lang siya habang papalayo hanggang sa makapasok siya na simbahan pasunod kay Mama. Baka may nagtatanong kung bakit ako hindi pa sumama magsimba. Ako talaga mga kagala, hindi talaga ako mahilig magsimba linggo-linggo. Pero kahit hindi naman ako nagsisimba linggo-linggo, hindi naman ibig sabihin nun ako ay nakakalimot na sa ating Panginoon para lagi magpasalamat. May ibang paraan lagi para magpasalamat kahit hindi linggo-linggo nagsisimba. Matapos ko silang ihatid, dumiretso na muna ako sa palengke at dito ako nagpark malapit sa may akasya. At naglakad na lang muna ako papunta dito sa kabila upang tumawid. Siyempre bago ka tumawid, kailangan mag-ingat at magmasid. As hindi kalayuan ay may tumawag sa akin, napansin ko yung ate kong mahiyain sa camera. Ayun, nasa jeep, maigi na nga lang at hindi siya nakita. Kung di, maaasar na naman yan sa akin. Pupunta daw siya sa mismong bayan dito sa amin mga kagala kasi may kukunin daw siya at siya ay may lakad. Paalis na rin naman yung jeep na sinasakyan niya na magkita kami, kaya ako naman ay tumawid na din dito pagkatapos namin mag-usap ng kaunti. Pero talaga natatawa ako sa kanya kasi nakikinikinit ako na naman ang itsura niya at ang reaksyon niya kung siya inakasama dito sa aking vlog-vlogan. At ito na nga, nandito na ako sa palengke mismo. Dito lang ito mga kagala sa bungad, sa mga gilid-gilid. Tuwing linggo kasi marami ditong nagtitinda ng mga taga iba't ibang dayong lugar, kaya naman marami ka ring mapagpipilian. Nakita ko na rin naman agad ang gusto kong bilhing isda, kaya naman hindi na ako nag-atubiling bumili. Pinsan ko pa pala itong nagtitinda na aking nabilhan. Hello sa'yo, Dante. At ayan na nga, pagkabili ko kay pinsang Dante, dumiretso na ako dito sa baba kasi sabi ko bibili ako ng kamatis. Napakaraming tao mga kagala. Ganito talaga kapag linggo, kaya kung gusto mo makakita ng maraming tao ay lumabas kapag linggo. Ayan, marami din ditong paninda. Talagang ikaw na ang mamimili kung saan mo gustong bumili. Pero dahil sabi ko dito na lang ako bibili, ayan ang dami pang kamote. Kamatis lang naman ang bibilhin ko, meron din silang star apple na tinda dito. Napakamura ngayon mga kagala ng kamatis, kaya nakatuwa talagang bumili. Kaya naman sinasamantala din namin hindi na lagi may stock na kamatis kasi maigi na rin na panlagay sa itlog kapag agahan na kami ay magluluto. At sa 6 na piraso nga lang na yun mga kagala ay 10 pesos lang ang bili ko, o diba nakakatuwa. Habang nagsusukli ay nakita ko pa si Tia Abit. Ngitian na lang ang aming batian at pagkatapos kong bumili ng kamatis ay pumasok pa ako dito sa loob ng palengke kasi may bibilhin pa nga pala ako. Pagdating ko dito ay naabutan ko nagtitinda yung aking pamangkin sa pinsan na bata. Ayan, ako na may natutuwa at napakasipag. Natulong sa kanyang mama magtinda kapag walang pasok. At ito na nga, shout out po sa iyo. Ayan mga kagala, masipag ko yan tagapanood sa aking mga vlog-vlogan. Kaya salamat po sa iyo. Magkakilala naman kami niyan. Kaya sabi niya ano daw bibilhin ko. Sabi ko naman, nabigyan na ako nung bata. Kaya naman hinihintay ko na lang yung aking binibili. At okay na, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko nga pala agad napansin mga kagala yung nani nung aking kaibigan. Nung nag-e-edit ako ngayon ng video, saka ko siya napansin. Sorry po, hello po sa'yo. Hello sa'yo, Cecil. Naglalakad na ulit ako pabalik dito sa taas, pero may naaalala ako. Kaya napasabit ulit ako dito sa bilihan ng isda kasi naaalala ko wala pa nga palang pang-ulam ang aking mga alagang pusa at aso. Siyempre dapat lagi may ulam din sila, hindi lang kami. At ito na nga ang aking mga napamili, oras na rin para ako ay umuwi. Dahil maya-maya makalipas lang ang 1 oras at kalahati, babalik na ulit ako dito para magsundo kay Mama at kay Nanay Medi. Habang papalapit ako ng bahay, abot tanaw ang aking liig. Sabi ko, nasan kaya si Di? Nako, yung pala'y galing din sa gubat at talaga naman tunay na nagtatabas din naman. Sabi ko, dapat magpahinga ka muna, total Sunday naman. Ayaw niya at sabi niya gusto daw niya ulit magtabas para sa tataniman ng aming gulay.
Tony, na pagod din naman ko, no. Ito na yung aking napamili mga kagala. Kakamatisan ko na lang siya at may kunting asim kasi paborito yan ni D. Kaya naman makalipas lang ang ilang minuto ay isinalang ko na rin para ako'y makapagluto na bago ulit ako bumalik para sunduin si Mama at si Nanay Medi. Kasi para makakain na rin si D at pag ganito mga kagalang wala siyang pasok, nagluluto na lang muna talaga ako bago ako umalis at hinahayaan ko lang siya kung anong gusto niyang gawin. Gumawa siya o hindi, okay lang para sa akin kasi sabi ko naman nga, pahinga naman niya. Total isang buong linggo naman lagi siyang may pasok. At ito na nga na ako'y magsusundo na. Hala, pagdating ng highway, inabutan ako ng sira ng motor. Naubusan ng battery yung motor ni Mama mga kagala. Buti na lang si D kahit busy. To the rescue naman agad ang lolo nyo kapag ichinat siya. Ayan na nga, dumating na nga siya. Sabi ko nga sa kanya, dapat talaga mapatingnan na itong motor ni Mama kasi nga kapag ganito ay hindi naman laging lahat ng oras ay matatawagan siya agad-agad at nakakaabala din naman para sa kanya. Ang ginagawa ni D, pinagpapalit lang niya yung baterya para mag-charge ulit yung isang battery sa motor niya. Tapos kapag nalubot yun, ibabalik ulit sa akin. Ayan, okay na. Thank you sa'yo, D. At makatapos nga ni ding gawin yung motor, akala ko nga ay sobrang late na ako para magsundo kay Mama at kay Nanay Medi. Mabuti na lang pagdating ko dito ay hindi pa pala lumalabas ang mga nagsisimba. At maya-maya pa na habang ako ay naghihintay, nakikita ko na rin na ilan-ilan lang ay lumalabas na ng simbahan. Nakita ko pa si Chapili at si Nanay Nilia. Ayun naglalakad silang dalawa. Pag-araw talaga mga kagala ng linggo at kapag may mga namimiss kang tao na gusto mong makita ay lumabas ka lang at dito mo sila matatagpuan na nagsisimba kaya nakakatuwa naman. Sa kakahintay ko ng kakahintay kila Mama at kay Nanay Medi, maya-maya si Ate Ling na ang dumating. At ayan nga may hinahanap siya, ang kanya yatang sundo ay hindi pa dumadating. Maya-maya may sumisit-sit sa akin, sabi ko sino kaya yun? Yung pala'y si Janwin. Hello sa'yo Janwin. Ayan mga kagala, napakabait niyan. Isa yun sa pangunahan lagi ding nanonood sa ating mga vlog. Isama daw siya. Ayan, si Janwin Balahibo, shoutout sa'yo. Napakabait niyan mga kagala at nahasanay na yan kapag na kami ay nagkikita, lagi kami nagbibiruan. Siguro ay may mga 10 minutes pa. Ayan, thank you Lord. Dumating na rin si Mama at si Nanay Medi kasi sabi nila may nadaanan daw silang kakilala nila. Kaya nakipagkwentuhan pa sila ng kaunti. Siyempre, gano'n naman talaga mga kagala. Lalo't kapag bihira mo lang makita ang isang tao at kapag bigla mo nakita, wag mo nang sayangin ang pagkakataon na kayo ay makapag-usap. At nakita rin namin ang aming pamangkin sa pinsan na si Jeya. Hello sa'yo Jeya, ang laki-laki mo na. Nakakatuwa naman mga kagala, ang kaisa-isang anak ni Ate Lorna. Sa edad na 41 niya yan ipinanganak at ngayon ang laki-laki na niya, napakasipag pag mag-aral. Hindi rin naman nagtagal habang nakikipagkwentuhan si Mama at si Nanay Medi, sabi ni Ate Ling, ihatid ko na lang daw muna siya pa uwi. Kaya naman si Mama at si Nanay Medi, hahayaan ko na lang muna sila dito. At sila daw naman ay mamamalingki pa at babalikan ko na lang sila. O paano mga kagala, dito ko na lang tatapusin ang aking munting kwento. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala ko. See you on my next vlog. Bye!